At aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, Diyos na banayad sa pagagalit sa kanan sa kahabagan sa pangunang panalangin po ng aming beloved Holy Evangelist Will de Almeida, End Time Prophet. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong satong Espiritong nagbigalak sa mga puso. At bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, ikaw po maglagay, makataga dapat bigkasin, ikaw po aking inaasahan, buksan mo po pang unawa, kaisipan ng bawat na makinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Apo'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the End Time Prophet of our loving God, at patuloy pong ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Almastant Pastor, our beloved Mama Dear. Apo'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved Paris in the Lord, sa ating beloved Kuya Mart, beloved Maine, sa mga beloved babies, at magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat ng ating mga viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan nating antying the rope. Antying, ibig sabihin nun, pagkalas. Rope is tali. Antying the rope, ang ibig sabihin, pagkalas sa tali. Basahin natin ang ating teksto. Kindly. Sa mga awit, 119, talon, versikulo 61, talon sa 110, at balik sa 60, ganito po ang pagkasulat. Pinupuluputan ako ng mapanali ng masama, ngunit hindi ko nilimot ang iyong kautusan. 110, ipinaglagay ako ng silo ng masama, gayon may hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. 60, ako'y nagmadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Amen. Amen. Palakpakan muna natin ng sabay-sabay, malakas na palakpak para sa ating malapinoon. Nasa atin ang kalayaan ngayong pumalakpak ng malakas, at lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos sa langit na magpala ng kanyang banal na salita, ang ating pinakamahal na Yesu Kristo. Antying the rope, pagkalas sa tali. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, tayo raw, mga minamahal, ay tinatalian ng masama at inilalagay sa silo. Kalagayan niya ng tao, mga minamahal. Ayaw mo sa gusto, dahil sa banal na kasulatan, pag sinabi natin, mga minamahal, o pag binasa natin, meron talagang sinasabing masama. At ang pinanggalingan niyan ay walang iba, kundi ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Ayaw mo sa gusto, tatalian ka niya. Ayaw mo sa gusto ay ilalagay ka niya sa silo. Ang kailangan, mga minamahal, ay makalas ka sa tali. Kaya sabi ng ating nabasa, ako'y nagmadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Tanging paraan yon. Dahil kung ikaw ay magmakupad na gawin ang utos ng Diyos, ang kaaway ng Diyos, natalian ka at ilagay ka sa silo, nagmamadali siya, hindi siya nagmamakupad. Hindi sasabihin ni Satanas, bukas ka niya aatakihin. Hindi niya sasabihin. Ngayon niya yan gagawin, mga minamahal. Kaya kung gusto mong makalas sa tali, hindi ka matalian ng Satanas, kalag ka sa tali. Hindi ka masilo ni Satanas, magmadali kang gawin mo ngayon din ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng verse 61, pinuluputan ako ng panali ng masama, ngunit hindi ko nilimot ang iyong kautusan. Huwag mo kalimutan ang kautusan ng Diyos kahit na anong mangyari. Pumulupot man ang tali ng masama sa'yo, panatiliin mo sa sarili mo ang utos ng Diyos.
Dahil kung alisin mo ang utos ng Diyos sa'yo, yung pumupulupot sa yung tali ng masama, hindi alis yan. Mananatili sa'yo yan hanggang ilugmok ka. Kung ano man ang meron ka, babawiin sa'yo. Ang kagalingan mo, babawiin sa'yo. Ang kasaganahan mo, babawiin sa'yo. Yung mamanahin mong langit, babawiin sa'yo. Kaya ang masama ay pumulupot sa'yo. Pero sabi ng ating nabasa, kahit pumulupot pa siya, huwag na huwag mong kakalimutan ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo para makalag ka sa tali. Ang sabi ng verse 10, ipinaglagay ako ng silo ng masama, gayoy may, hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. Kahit ilagay ka sa silo, talian ka ng kaaway ng Diyos. Ang sabi, huwag kang lilihis sa lakad mo na gawin ang kalooban ng ating mahal. Pero sabi, gayon may, hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. Yung tuntunin, mga minamahal, yan ang kalooban ng Diyos. Huwag na huwag kang lilihis. Dahil kapag lumihis ka sa silo na inilagay ng masama, dyan ka nalulubog. Kailanman ay hindi ka nalulutang pa. Subalit, kung ikaw ay magpatuloy at hindi ka lumihis, mga minamahal, mula sa silo, ikaw ay kakalagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, merong tinatawag na push desire. Push desire ang ibig sabihin, kagustuhan ng kaaway. Merong sinasabing kagustuhan ng kaaway. Ano ba ang gusto ng kaaway, mga minamahal? Minsan kasi nagtatanong tayo, parang nagawa ko naman ang kalooban ng Diyos. Bakit nangyayari sa akin ng isang bagay na hindi dapat? Dahil meron kang kagustuhan ng kaaway. Yan ang sinasabing push desire o kagustuhan ng kaaway. Ano kagustuhan ng kaaway? Basa. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 22, ang talatay 31 at 32. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay ipinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 29 at 27, talon sa 38 at 39. 29. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo? 26 at 27. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 26 at 27. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa, kundi sa mga natitira tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. 38 at 39. Ngunit ang aking lingkod na sa matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, sabay-sabay na palakpak na may galak, at lahat magsabi ng praise the Lord.